Isa ba kayong social butterfly? Yung tipong gusto na sa lahat ng lugar, meron siyang mga kaibigan at gusto siya ng mga tao? Maganda nga yun. Pero ingat lang. Dahil paano kung yung mga taong nakapaligid pala sa'yo, nakala mo, kaibigan mo, ang magdadala pala ng katatakutan sa buhay mo. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. May pagkakataon ba sa buhay nyo na naging masyado kayong palakaibigan? Yung tipong sa dami ng mga kaibigan ninyo, inisip nyong walang tao ang hindi nyo kayang kaibiganin. Ako kasi ganun ako nung batang-bata pa ako. Buong baryo yata kilala ko at lahat din yata ng chismis alam ko. Pero sa kabila ng pagiging palakaibigan, may isang nahirapan akong kaibiganin dahil sa labis na pagkamisteryoso. Ang hindi ko alam, hindi lang pala siya basta-bastang misteryoso. Dahil sa likod nun ay may tinatago talaga siyang isang malagim na lihim. Ako po si Shirley at ito ang kwento ko tungkol sa nangyari sa amin ng kapatid ko at ng itinuturing kong matalik na kaibigan. Oh, Shirley, ito ang baon mo. Ito naman ang sayo, Sasha. Maraming salamat po, tatay! Yay! Makakabili na ako ng gusto kong panali ng buhok! Sasha, huwag mong ubusin kaagad yan ha. Kailangan umabot yan hanggang Biyernes. Kapag hindi yan umabot, hindi na ako magdadagdag ulit. Alam mo Sasha, huwag ka nang bumili ng panali ng buhok. Gupitan na lang natin ng maiksi. Tatay, si ate! Mas maganda pa nga talagang gupitan ka na lang ng buhok. Ang hilig mo magpahaba at mag-ipit ng buhok. Pero ang mga kuto at lisa mo mas nangingibabaw pa kaysa sa ipit. Kaya nga po tay, dapat kasi kinakalbo na yung si Sasha eh. Ayoko po! Hindi ko po ito pagugupitan. Mahaba nga ang buhok, kutuhin naman. Ibili mo na lang ng suyod yan kaysa ipit. Tatay, si ate! Ay siya, pabayaan mo na siya kung anong gusto niyang gawin sa buhok niya. O eto, bumili ka na lang ng suyod tsaka shampoo para sa kuto. Kailangan lang ng alaga niyang buhok ni Sasha para mawala mga alaga. Ikaw lang ang maaasahan ko sa buhok ng kapatid mo dahil alam mo naman anak. Pasensya ka na talaga at kailangan mong magpakananay sa kapatid mo ha. Naku tay, wala pong problema. Hindi nyo naman po kasalanan ng nangyari kaya nawalan kami ng nanay. Tsaka alam ko pong ginagawa nyo ang lahat para sa amin ni Sasha kahit pa alam kong nahihirapan na kayo. Mabuti na lang talaga at nagkaroon ako ng mabait na anak kagaya mo. O siya, sige. Alis na ako at baka malate na ako sa trabaho. Ikaw nang bahala rito. Sige po tay, makakaasa po kayo. Ate Shirley! Oh, bakit? Talian mo po ang buhok ko ha. Gusto ko po yung tirintas. Ayoko nga. Mag-e-effort ako magtirintas ng buhok mo pagkatapos mamayang uwian. Tanggal na rin naman dahil nangangate yung ulo mo. Sige na po ate, please. Ay nako, sige na nga. Mauna ka ng maligo para pagkatapos kong maligo, tuyo na yung buhok mo. Sige po ate. Siya nga po pala. Nabalitaan niyo po ba yung bagong lipat sa abandonadong bahay ni Lola Mildred? Oo naman. Yung binatang apo niya raw? Opo ate. O bakit? Nakita mo na ba siya? Halos 1 linggo na simula nung lumipat siya rito pero hindi ko pa siya nakikita eh. Ay opo ate, nakita ko po siya kagabi. Nakalimutan ko ikwento sa inyo. Kagabi? Hindi ba't pinauwi kita ng maaga? Oo nga po, pero bago ako umuwi. Ayun po, nakita ko po siya naglalakad papasok sa bahay na may bitbit na maleta. Ah talaga? Ano itsura? Naku ate, sorry ka na lang dahil napakagwapo niya. Oo talaga? Gwapo o niloloko mo lang ako? Hindi kita niloloko ate, promise sobrang gwapo. Kahit tanong mo pa sa mga kalaro ko ang gwapo po talaga niya.
Matangkad, matangos ang ilong, tapos po, namumunga yung mga mata niya. Pero yun nga lang po, sobrang puti niya. Mukhang gwapo nga ah. Pero, bakit parang na-disappoint ka na maputi siya? Nakakadagdag nga ng kagwapuhan ng kaputian ah. Hindi rin po ate, sobrang puti naman niya, parang malapit na sa papel, parang hindi po naaarawan. Ganun ba? Teka nga, mamaya na nga natin pag-usapan ng tungkol sa kapitbahay natin. Ang mabuti pa maligo ka na. Ikaw na bata ka, 10 taong ka pa lang, pero marunong ka na kumilala ng gwapo ha? Siyempre po, anong tingin mo sa akin? Napailing na lamang ako kay Sasha at pinagtulakan ko siya papasok sa banyo. May bago kasi kaming kapitbahay, yung apo ni Lola Mildred na kamamatay lang noong nakaraang buwan. Ang sabi ng mga tsismosa, yung binatang apo raw ang mamamahala sa malaking bahay ni Lola Mildred na abandonado. Ilang taon na rin kasing inabandona yon ni Lola Mildred at nanirahan na lang sa maliit na kubong katabi nun. Hindi ko sigurado kung bakit nga ba kung kailan ilang taon ng abandonado, saka pa binalikan. Matapos naming maligo at maghanda, naglakad na nga kami patungo sa eskwelahan. Si Sasha ay kasalukuyang nasa grade 5, habang ako naman ay nasa pangalawang taon ng kolehiyo. Magkatabi lang din naman ang school namin kaya nagsasabay na lang kami. Habang naglalakad patungo sa school, nadaanan namin ang bahay ni Lola Mildred. Sa tingin mo po ate, bakit kaya hindi siya lumalabas tuwing umaga? Aba malay ko. At saka, sure ka ba na hindi siya lumalabas sa umaga? Baka naman kasi hindi lang natin nakikita dahil nasa school tayo. Ay, oo nga po no. Hindi ko po naisip yun. Oh, ayun na pala siya oh. Teka, siya ba yan? Parang hindi po ate. Kung ganun, 2 tao nandyan sa loob? Patingin nga po. Ay, oo nga pala. Siya po yan ate. Ano ba talaga? Ang gulo mo naman. Siya po yan ate. Nakatalikod po kasi siya, kaya hindi ko masyadong nakilala. Sorry naman po. O diba? Ang pogi po no. Oo nga, ang pogi. Kaya lang ba't ganun? Parang nasobrahan sa gluta. Grabe, ang judger mo naman po ate. Hindi naman po siya mukhang nakagluta. Baka po may lahing foreigner. Baka nga. Kasi hindi naman ganyan kaputi si Lola Mildred eh. Hala ate, tumingin siya dito. Dali, nakakahiya po. Ano ka ba? Dapat bumati nga tayo eh. Kuya! Hello po! Ay, nang snub. Ayan, ang landi mo kasi. Grabe, hindi naman malandi no. Nag-hello lang kasi bagong kapitbahay. Ang kaso, nahihiya pa yata siya. Di po yun nahihiya. Nawirduhan siguro yun sa'yo. Di naman po kayo close kung makahilo ka po kasi. O sige na, sige na. Maliit pa tayo nito dahil sa pagtatalo eh. Tara na! Ate, bagalan mo pong paglalakad. Ate naman. Pinahabol ko sa akin si Sasha hanggang sa makarating kami sa school. Mabuti na nga lang at on time kaming nakarating dahil mayayari na naman ako sa professor ko kung nagkataong late na naman ako. Madalas kasi akong nalilate dahil nga hinahatid ko pa si Sasha sa school niya. Kaya dapat talagang mas maaga kami kung pumapasok. Naging maayos naman ang araw na yon, ngunit kinagabihan, habang naglalakad pa uwi sa bahay, imbis na diretso lang ang lakad namin ni Sasha, napatigil pa kami nang may makita kaming pinagkakaguluhan. Nagkukumpulan ang mga tao sa gilid ng kalsada habang umaalingaw-ngaw ang iyak ng isang dalaga. Sino raw yun, Sasha? Nakita mo na? Opo ate, si Ate Maribeth po. Oh, bakit daw umiiyak? Tsaka, bakit nagkukumpulan dito yung mga tao? Ang hirap naman kasi makisiksik para makichismis, ang daming tao. Umiiyak po siya dahil muntik na raw siyang biktimahin ng isang aswang. Ano? Aswang sa ganitong oras? Teka nga, 5:00 pa lang ah. Naku, ewan ko po ate. Basta, ayun yung iniiyakan niya. Hindi mo po ba naririnig yung iyak niya? Pakinggan mo po. Oo nga no, aswang ang sinisigaw niya. Ano ba kasing buong pangyayari? Di ko rin po alam ate. Basta ang pagkakarinig ko po kanina nung pumasok ako,
niloko daw siya ng boyfriend niya. Ano? Anong kinalaman nun sa muntik na siyang mabiktima ng aswang? Yung boyfriend niya raw na sobrang gwapo, inakit siya din nila sa isang motel. Pagkatapos, nung may mangyayari na sana sa kanila, nagulat siya nang magbago ang mukha nito at naging sobrang pangit. Kakainin na raw sana siya, mabuti na lang at nakatakas siya. Tay, bakit po kayo nandito? Maya-maya pa pong labas niyo sa trabaho ah. Maaga kaming pinauwi dahil birthday ni boss. Halina kayo at may dala akong pansit. Kayo talagang dalawa oh. Makikichismis pa kayo rito imbis na dumiretso sa bahay. Nakita po namin eh. Nakaka-curious po. Pero pwede po bang malaman kung paano siya nakatakas? Ang galing naman niya. Hindi ko na pinakinggan yung kwento niya. Hindi ako naniniwala eh. Pakiramdam ko, biktima siya ng poser eh. Ano po yung poser? Yun yung gumagamit ng ibang picture ng tao para magkunwaring sila. Naku, hayaan na nga po natin, Tay. Malalaman naman po natin kung totoong muntik siyang mabiktima ng aswang eh. Tama ka anak. Sa dami ng chismosa sa baryo natin, imposibleng hindi. Ang ingay niyo po. Busy ang mga tao sa pakikinig ng storya ni Maribeth kaya hindi nila tayo mapapansin. O siya, tara na at lumalamig na ang pansit. Ipinagsawalang bahala lang namin ang tungkol sa nangyari kay Maribeth kahit na naging usap-usapan yon ng buong baryo. Naniniwala kasi si tatay na masyado lang naapektuhan si Maribeth sa pagkakadiskubre na niloko lang siya ng boyfriend na inakala niyang gwapo. Naniwala naman ako kay tatay at saka mas curious din ako sa misteryosong kapitbahay namin na si Vicente. Ilang araw din bago ko nalaman ang totoong pangalan niya. Ate, gusto ko po ng sinigang na baboy ah. Naku Sasha, kulang ang budget natin para sa sinigang na baboy. Kung ganun, ano pong uulamin natin ngayong araw? Linggong-linggo pa naman po. Adobong manok na lang. Mas murang karne ng manok kaysa sa karne ng baboy. Ate naman, parang 1 linggo na po tayo nag-aadobong manok. Baka naman pwedeng tinola naman. Ay naku, sige na nga. Baka nga naman magka-UTI na tayo sa kakakain ng adobo. Masakit na nga po pag umiihi ako eh. Huwag kang OA, Sasha. Hindi naman ako maalat kung magluto ng adobo ah. Anong hindi? Maalat nga po. Ate, nakikita niyo po ba yung nakikita ko? Ha? Saan? Ayan po oh, si Kuya Vicente. Nasa labas ng bahay kahit tirik na tirik ang araw. Hala, oo nga. Himala. Tara, lapitan natin. Ate, ano ka ba? Nakakahiya ka talaga. Anong nakakahiya? Makikipagkaibigan lang naman ako. Ate, teka! Teka lang po! Hello, Vicente. Hello din. Ngayon ka lang namin nakitang lumabas ng bahay ng ganitong oras ah. Saan ka pupunta? Sa palengke. Ay wow! Namamalengke ka rin pala? Kung hindi, paano ako kakain? Pasensya na po kayo kuya ah. Papansin po kasi tong ate ko eh. Halata nga. Hoy, hindi naman. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo eh. Baka lang naman kailangan mo ng kaibigan kasi hindi ka masyadong lumalabas ng bahay niyo. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Aray ko po! Bakit naman ayaw mo? Hindi ba napapanis ang laway mo na wala kang kinakausap? At paano mo nasabing wala akong kausap? Ay, meron ba? Sino-sino? Hindi mo na kailangan malaman. Hindi naman kita kilala eh. Aray ko! Ang sakit naman yan ate! Kung ganun, sige. Nakakasakit ka na ng feelings eh. Kung ayaw mo ng kaibigan, edi wag. Sabi ko sa'yo ate, huwag ka nang magbida-bidang kausapin siya. Naku, gusto ko lang naman maging kaibigan ng lahat ng tao dito sa baryo natin. Alam mo naman yun eh. Ate, huwag mo na pong pangarapin yan. Imposibleng maging kaibigan mong lahat ng tao. Sa bagay, tama ka no? Teka nga, sino bang mas matanda sa atin? Mas matalino ka ba kung magsalita kaysa sa akin eh? Baka mali ng unang pinanganak si nanay. Naku, baka nga. Tara na, bilisan natin. Ayoko makasabay yung madamot makipagkaibigan na yan. Ang totoo niyan, kahit na sinungitan niya ako, mas lalo lang akong naging curious sa kanya. Sa mga sumunod na mga araw, talagang kinulit ko pa rin siya pero tuwing hindi ko lang kasama si Sasha. Inaasar lang kasi niya ako kapag sinusungitan ako ni Vicente.
Mas mabuti na ang mapahiyaan na lang akong mag-isa. Ewan ko ba, pero nakakaramdam ako ng parang nag-uudyok sa akin na kaibiganin siya. Buong akala ko nga wala talaga siyang nakakausap hanggang sa nabigla ako nang kumatok siya sa bahay namin. Vicente? Anong ginagawa mo rito? Dito ko nakatira? Oo, bakit? Si Mang Berting, dito ba nakatira? Oo. Tatay ko siya. Bakit mo siya hinahanap? Siya kasi yung inirekomenda sa akin na mag-aayos daw ng ilang sira sa bahay ng lola ko. Ang sabi dito raw siya nakatira eh. Ganun ba? O sige, tatawagin ko lang si tatay. Tay! Tatay, may naghahanap po sa inyo. Ha? Sino yan? Naliligo pa ako eh. Magandang umaga ho, Mang Berting. Ay, Sir Vicente. Pasensya na ho kayo. Naliligo pa kasi ako. Ayos lang ho. Saka wag na po kayo mangopo sa akin. Hindi po ako sanay. Vicente na lang po yung tawag niyo sa akin. Ay, siya, sige. Medyo nakakailang nga rin talaga. Pasok ka nga pala rito sa bahay para mapag-usapan natin kung ano bang dapat ayusin sa bahay niyo. Nakakaya naman pong pumasok. Pwede naman pong dito na lang po tayo mag-usap. Mas nakakaya kung dyan tayo sa labas mag-usap. At saka aalukin na rin kita ng almusal. Ay, hindi na po. Nag-almusal na po ako sa bahay. Kahit kape lang. Shirley anak, ipagtimpla mo nga ng kape itong si Sir. Sige na nga po, Mang Berting. Basta ba, Vicente na lang po yung itawag mo sa akin. Kaagad kong sinunod ang inutos sa akin ni tatay na ipagtimpla ng kape si Vicente. Habang sila ay nag-umpisa ng mag-usap tungkol sa ipagagawa ni Vicente sa bahay ni Lola Mildred. Gusto ko sanang makinig sa usapan nilang dalawa nang mailapag ko na ang kape sa lamesa. Pero pag angat ko ng tingin, naabutan ko si Sasha na nanliliit ang mga matang nakatingin sa amin. Kaya agad akong lumapit sa kanya. Tara na, Sasha! Maligo ka na't papasok pa tayo sa school. Ate, bakit po nandito si Kuya Vicente? May papagawa raw kay tatay. Mga sira sa bahay nila Lola Mildred. Ganun po ba? Kalain mo yun, no? Kay tatay pa talaga siya magpapaayos. Ano ibig mong sabihin kung ganun? Nagulat po ako kanina paglabas ko ng kwarto eh. Akala ko po, umaakyat na ng ligaw si Kuya Vicente. Naku, ikaw talaga, Sasha. Kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Paano aakyat ng ligaw sa akin yan? Wala naman tayong hagdan. Uy, si ate. Kunwari pang namimiloso po pero kinikilig naman sa sinabi ko. Naku, ewan ko sa'yo. Tara na nga, pumasok ka na sa banyo. Kapag nauna akong maligo, sige ka. Hindi ko nagtatali ang buhok mo. Ay, sige po ate. Papasok na po ako sa banyo. Ay naku, itong batang to talaga. Shirley, anak, halika nga rito. Ha? Bakit po, tay? Ganito. Dahil may gawa pa ako kay Boss Lito, magagawa ko lang ang bahay nitong si Vincent sa tuwing gabi o kaya naman tuwing linggo. Total hanggang alas 5 lang naman yung pasok ko kay Boss Lito. Kahit siguro hanggang alas 8, alas 9 ako rin sa bahay nila Vicente. Ayos lang ba yun sa'yo? Tay, hindi po ba kayo mapapagod kung gano'n ang oras ang trabaho mo? Kailangan mo pang gumising ng maaga. Huwag kang mag-alala, Shirley. Hindi ko naman pipilitin si Mang Berting kung sakaling pagod na siya. Sa tuwing may extra lang siyang oras, hindi ko rin naman kasi minamadali yun eh. Ganun po ba? O sige ho, kung kaya nyo naman, tay. Basta kung hindi po kaya, magpahinga ka po ah. Pangako yan, anak. O siya, pumayag ang anak ko kaya tatanggapin ko ang alok mong trabaho. Si Shirley lang po pala yung susunod para sa inyo, Mang Berting eh. Ay, oo. Dahil wala nang asawa ko, sa kanya ako nagpapaalam. Panganay na anak ko ito eh. Kaya pala. Ano pong kaya pala? Wala. Sige pa, Mang Berting. Pumunta na lang po kayo sa bahay ko kapag pwede na po kayo magtrabaho. Basta wag niyo lang pong tagalan ng sobra ha. Makakaasa ka sa akin. Noong gabi ring yon ay nagsimula na nga si tatay sa pagtatrabaho sa bahay ni Vicente. Ayos lang naman yun sa amin ni Sasha dahil kaya ko naman ng kumilos nang wala si tatay sa bahay. Hindi naman na kailangan ni tatay ang mag-extra ng trabaho sa bahay ni Vicente lalo na't sumasapat naman ang kita niya sa construction bilang isang mason. Pero ang sabi ni tatay, tulong na lang din daw yon para sa namayapang si Lola Mildred dahil sa kabaitan ng matanda noong nabubuhay pa ito.
Ayos na sana ang lahat hanggang sa sumunod na gabi matapos ni tatay na magtrabaho sa bahay nito, may nirequest siya sa akin. Ay, grabe. Pagod na pagod ako. Tatay, mano po? Akin na po yung bag niyo para makapagpahinga na po kayo. Maraming salamat, anak. Siya nga pala, si Sasha. Nakatulog na po si Sasha, tay. Pagod na pagod po kasi yun. Nag-gardening sila sa school kanina eh. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Siya nga pala, anak. Pwede ba akong makiusap sa'yo? Po? Ano po yun, tay? Alam mo naman, hindi na ako nakakapag-apunan dito at dumidiretso na ako sa bahay ni Vicente. Baka pwede namang dalan mo ako ng pagkain doon. Ha? Bakit po? Hindi po ba kayo pinapakain ni Vicente? Ay naku, mabait ang batang yon. Pinagandaan niya naman ako ng pagkain kanina eh. Actually, masarap eh. Sabay pa nga kaming kumain, kaya lang... Kaya lang ano po, tay? Matatabang ang pagkain na inihain niya sa akin. Ang sabi niya masarap daw, kaya hindi na ako nagreklamo na matabang. Gano'n naman po katabang? Naku, wala talagang lasa. Tangingi nga ako ng patis pero ang sabi niya, hindi raw siya naglalagay ng patis. Ay, sige ho. Kaya lang baka magtaka siya kung bakit dadalang kita ng pagkain. Pasobrahan mo na lang yung ulam. Sabihin mong nagluto ka para sa amin dalawa. Naku, nakakaya naman po, tay. Baka isipin nun na may gusto ko sa kanya. Hindi naman siguro advance ko mag-isip si Vicente. Siya, sige na anak. Alam mo naman na hindi ako makakain ng maayos kung matabang ang ulam, hindi ba? Kung dumiretso na muna kayo dito sa bahay at kumain bago bumalik doon. Nako, pag nakarating na ako rito sa bahay, tama rin na akong umalis ulit. Sige na nga po. Ako na pong bahala sa ulam mo gabi-gabi. Matagal-tagal pa po bang gagawin doon? Saglit lang naman anak. Wala pang 2 linggo tapos na yon. Kung buong araw ko nga yung gagawin, baka 5 araw o 1 linggo lang eh. Bakit kaya hindi na lang siya naghanap ng pwedeng gumawa ng pangbuong araw, no? Gabi at linggo lang siya nasa loob ng bahay. Hindi niya raw pwedeng iwanan ng bahay habang may gumagawa. Tama rin naman siya anak. Kahit na medyo tinatamad akong pumunta ron para dalhan pa si tatay ng hapunan tuwing gabi, sumunod pa rin ako. Isa pa, sa tingin ko, pagkakataon ko na rin yon para maging kaibigan ko si Vicente. Alam ko naman na hindi niya ako matitiis. Sa buong baryo namin, ako na yata ang may pinakamaraming kaibigan, kaya sigurado kong hindi niya ako matatanggihan. Pero hindi ko maiwasang mawirdohan sa kanya. Paanong matabang ang pagkain na niluto niya? Wala ba siyang panlasa o nagpapanggap lang siya kay tatay na masarap ang kinakain niya? Imbis na intindihin pa yon, hinayaan ko na lang. At sa sumunod na gabi nga ay naghatid ako ng pagkain para kay tatay. Pagdating ko sa bahay nila Vicente, nakaramdam ako ng matinding kilabot dahil sa dilim ng paligid. Tanging ang patay-sinding lamppost lang at ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa daan. Nag-alangan pa nga akong kumatok pero baka hinihintay na ako ni tatay kaya naglakas loob na ako. Tao po? May tao po ba dyan? Naku, maririnig kaya ako mula dito sa gate? Ang layo eh. Wala man lang doorbell o kaya pwedeng ipangkatok sa bakal na gate para marinig ako sa loob. Ano yan? Ay, pusang gala! Diyos ko naman, ginulat mo ko, Vicente. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Dinalan ko ng ulam si tatay. Napasobra kasing niluto ko eh. Sinobrahan ko na rin talaga para meron ka rin. May niluto na akong ulam para sa amin ng tatay mo kaya hindi na kailangan. Sayang naman kung hindi ko to ibibigay kay tatay, no? Tara na, ibibigay ko lang to kay tatay tapos uuwi na ako. Ako na magbibigay sa kanya. Akin na. Ako na. Gusto ko makita ang loob ng bahay mo eh. Ay, ang kulit mo talaga. Kung anong kabaitan ni Mang Berting, gano'n naman yung kakulitan mo. Hindi naman ako makulit, no? Gusto ko lang talaga makipagkaibigan. Hindi ko nga kasi kailangan ng kaibigan. O siya, sige. Hindi mo na nga kailangan. Basta papasukin mo na lang ako at nagugutom na si tatay. Ay, sige na nga. Kulit mo talaga. Walang magawa si Vicente sa kakulitan ko kaya pinapasok niya na ako ng tuluyan. Pagpasok sa gate, sobrang tahimik bukod sa tunog ng mga kuliglig at ang tunog ng bawat hakbang namin sa madamong lupa.
wala kang ibang maririnig. Nakakakilabot maglakad dito ng mag-isa. Mabuti na lang at kasama ko si Vicente. Hanggang sa makarating na nga kami sa loob ng bahay. Di tulad sa labas, maliwanag naman ang loob kaya nabawasan ang kabang nararamdaman ko. Parang pang horror films ang labas ng bahay mo. Buti di ka natatakot na mag-isa ka lang dito. Sanay na ako mag-isa. Hindi naman rin totoo yung mga multo. Naku, hindi mo sigurado. Mas matakot ka sa buhay kaysa sa patay. Kahit na, nakakatakot pa rin. Siya nga pala. Nasaan si tatay? Naroon sa kusina, tinaayos ang tumutulong lababo. Ang Berting, nandito yung anak mo si Shirley. Ay, anak, bakit naparito ka? Dinalan po kita ng ulam. Di ba po sabi niyo? Nako, maraming salamat anak. Napaka maalalahanin mo talaga. Vicente, tara at kumain tayo nitong dala ng anak ko. Anak, ano bang dinala mong ulam? Adobong manok po. Ay, nako, masarap yan. Tara Vicente, masarap magluto ang anak ko. Pasensya na ho kayo, Mang Berting. Pero hindi po kasi ako kumakain ng luto ng iba. Ha? Bakit naman? Huwag ka mag-alala at malinis magluto ang anak ko. May allergy ho ako sa manok, pati na rin po sa mga condiments. Alam ko na ho kung bakit nagpadala kayo ng pagkain sa anak nyo. Ano? Hindi naman ako nagpadala eh. Kaya nga, dinalan ko lang talaga si tatay kasi sobra yung ulam na niluto ko. Alam kong matabang ang ulam na luto ko. Hindi ko kasi alam kung anong matabang sa may lasa. Dahil mula pagkabata, may allergy na ako sa kung ano ng pagkain o kaya naman pampalasa sa pagkain. Pasensya na kayo, Mang Berting ha. Walang problema. Sana sinabi mo na lang sa akin ng mas maaga. Sige na ho, Mang Berting. Kumain na po kayo. At baka lumamig na ang nilutong ulam ni Shirley. Mauuna na po muna ako sa kwarto ko at may kukunin lang po ako. Sige. Bibilisan ko lang ang pagkain. O di ba tay? Sabi ko po sa iyo dapat tinapat mo na lang siya na matabang yung ulam niya, imbis na pinagpanggap niyo pa ako. May dahilan naman pala. Ayoko lang sana siyang ma-offend kung sasabihin ko matabang nga. Baka sabihin niya maharte ako sa ulam. Naku tay, ang dami niyo pa pong palusot. Eto na po, kumain ka na po. Teka, nasan po bang banyo dito? Iihi po muna ako bago umalis. Nasa dulong parte nitong bahay, doon sa may kaliwa mula rito. Sinundan ko ang tinuturo sa akin ni tatay na direksyon saka ako pumasok sa banyo. Paglabas ko ron, may napansin akong isa pang pinto sa katapat. Isang pinto na may screen kaya kita ang labas. Backdoor siguro. Na-curious ako kaya sumilip ako. Ngunit nagtaka ako nang pagsilip ko mula roon ay nakita ko si Vicente. Papasok siya sa likod ng mga baging na nakaharang sa isang pader. Pinakatitigan ko ng maigi kung paano siya lumusot doon. Para namang pader lang talaga yon na maraming baging. Nang hahawakan ko na sana ang pinto para lumabas at tingnan, nabigla ako nang tawagin ako ni tatay. Shirley, anong ginagawa mo dyan? Po? Ano po kasi? Nakita ko si Vicente na pumasok doon sa... Hayaan mo siya. Hindi ka dapat pumunta dyan. Ay, bawal po ba dito? Oo anak, bawal dyan pumunta. Pinagbawalan niya akong dumaan dito sa likuran. Kaya huwag ka rin pumunta rito. Ganun po ba? Mabuti na lang at hindi pa ako nakasunod sa kanya. Halika na. Umuwi ka na at baka makita ka pa niya rito. Kahit pa mabait ang pinapakita niya sa atin, hindi tayo sigurado kung anong tunay niyang ugali. Kaya huwag tayong masyadong pakampante. Opo tay, sige po at uuwi na ako. Kayo po mag-ingat po kayo dito ha. Oo naman. Huwag mo kong intindihin anak. Medyo nabahala ako sa nakita kong yon. Pati na rin sa nalaman ko na may ipinagbabawal na puntahan sa bahay ni Vicente. Misteryoso na nga siya, mas lalo patuloy siyang naging mahiwaga para sa akin. Para kasing may itinatago siya. Hindi na dapat ako makialam sa kung ano man ang nililihim niya. Pero ewan ko ba, hindi ko maiwasang ma-curious. Para bang may kung anong nag-uudyok sa akin na bantayan siya. Hanggang sa isang araw ay nagimbal ang buong baryo namin sa isang kakilakilabot na balita. Shirley! Anak! Shirley! Oh, tay! Hindi po kayo papasok kila Vicente ngayon? Hindi anak, dumaan ako rin kanina. Nagpaalam ako sa kanya na hindi muna ako papasok ngayon at ipagpapatuloy na lang ang trabaho sa linggo.
Diyos ko anak, delikado na ang baryo natin tuwing gabi. Ha? Bakit naman po? Ano po ba talaga nangyari? Kasi anak, kanina habang naglalakad kami pauwi ng mga kasamahan ko sa trabaho, inadaanan namin yung sa may bandang gubat. Napakarami ng mga pulis at usyosero. Kaya tinanong namin kung ano nangyari. At ito na nga, naalala mo ba si Maribeth? Opo, Tay. Yung babaeng nung nakaraan lang nagsabing nakatakas siya sa aswang? Oo, nakita ang katawan niyang wala ng buhay. At ang masaklap pa ron, tuyong-tuyo ang buong katawan niya. Wala ng dugo. Para siyang sinipsip ng napakalaking lamok. Ano po? Teka, Tay. Ang ibig niyo po bang sabihin? Nabiktima na talaga siya sa pagkakataong to? Pero sino naman ang gagawa nun sa kanya? May aswang na bang naninipsip lang ng dugo? Nako, hindi ko rin talaga alam, Shirley. Natakot ako lalo na at ang usap-usapan dalaga raw ang biktima ng nilalang na yon. Akala ko po ba hindi ka naniniwala sa mga aswang? Naniniwala na ako ngayon. Isipin mo nga, kung pinatay si Maribeth, anong ginamit sa kanya para masipsip ang lahat ng dugo sa katawan niya? Ang isa pang nakakabahala ron, walang ibang butas sa dinaanan para mailabas yung dugo bukod sa 2 maliit na butas sa leeg niya. Ang nakakapagtaka rin po, Tay, sinong papatay sa kanya na aalisin lang ang dugo? Ay Diyos ko, kaya ikaw anak, pati na si Sasha, umuwi ka agad kayo ng bahay pagkagaling sa eskwelahan ha? Opo, Tay, wag po kayong mag-alala at wala pong mangyayaring masama sa amin. Teka, si Sasha, nasa nga pala? Si Sasha po? Teka lang, nasa ng batang yun? Kanina lang nandito siya sa may sala eh. Ano? Lumabas pa siya ng ganitong oras? Teka lang po, baka nasa kwarto. Sasha? Sasha, nasa kwarto ka ba? Sasha! Hinanap namin ni tatay si Sasha sa buong kabahayan, pero nabigla kami pareho na wala siya. Natataranta na kaming lumabas ng bahay para hanapin ang kapatid ko. Hinanap namin siya sa mga kapitbahay pero wala daw silang nakita. Mangiyak-ngiyak na kami pareho ni tatay lalo na nang halos 1 oras na kaming nagpapaikot-ikot sa lugar namin pero hindi pa rin namin siya mahanap. Tay, sorry po talaga. Hindi ko po alam na lumabas siya eh. Iniwanan ko lang siya sa sala habang nagluluto ako ng ulam. Hindi ko alam na lalabas pala siya. Hindi siya nagpaalam sa akin eh. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo dahil hindi mo namang ginusto ang biglaan niyang pagkawala. Pero nakakainis pa rin po dahil ako yung kasama niya. Hindi ko man lang siya nabantayan ng maayos. Wala tayong oras para magsisihan, anak. Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo at baka hanap tayo ng hanap nakauwi na pala yon. Sana nga po nakauwi na siya. Naku, makukurot ko talaga siya sa singit eh. Lagot talaga sa akin yung batang yan. Ate! Tatay! Teka, si Sasha po. Sasha, Diyos ko! Sasha! Saan ka ba nagsususuot? Ate! Teka lang, bakit magkasama kayong dalawa? Nakita ko siyang tulala kanina habang naglalakad papunta sa may gubat. Kaya sinundan ko siya. Sasha, bakit ka pupunta sa gubat ang ikaw lang mag-isa? Gabing-gabi na. Tatay, ano po kasi? Lumabas po ako ng bahay para sana mamitas ng dahon sa bakuran natin na ilalagay ko po sa assignment ko para sa science. Kaya lang, may nakita po akong lalaki tsaka babae. Sinundan ko po sila hanggang sa pumasok po sila sa may gubat. Pero pagkapasok ko po doon, nawala na sila. Hanggang sa para po akong naligaw, Tay. Paikot-ikot po ako sa iisang lugar. Tay, sobrang natakot po ako. Ay, Diyos ko anak, bakit ka naman kasi sumunod sa lalaki at babae na yon? Baka naman may relasyon lang sila. Weirdo po kasi yung itsura nila. Yung lalaki po, sobrang putla ng balat. Pagkatapos, yung babae naman po, parang tulala lang na sumusunod sa gustong gawin ng lalaki. Pero hindi sapat na dahilan yon para sundan mo sila. Hindi ko po alam, tatay. Hindi ko po alam kung bakit po ako sumunod sa kanila. Diyos ko, ano ba talaga ang nangyari sa iyo, anak? May nakita ka bang kakaiba nang makita mo ang anak ko, Vicente? Wala naman po, Mang Berting. Basta nakita ko lang po siya kanina na tulalang naglalakad papasok sa gubat. Tay,
Hindi kaya na maligno si Sasha? Sa tagal nating naninirahan dito, ngayon lang nangyari ito. At bakit sa anak ko pa? Vicente, sigurado ka ba talagang wala kang nakitang kakaiba? Kasi may nangyari ding insidente kung saan may babaeng nasipsipan ng dugo. Parang aswang na lamok daw ang gumawa, sabi ni tatay. Baka kasi konektado nangyari kay Sasha sa nangyari dun sa babae. Teka, nasan ho yung biktima? Doon sa unang parte ng gubat. May mga pulis pang nakabantay ron eh. Sige ho, Mang Berting. Alis na po ako. May gagawin pa po ako eh. Teka lang, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa'yo. Anong nangyari sa batang yun? Tay, gusto ko na po umuwi. Huwag kang mag-alala anak. Uuwi na tayo. Tay, hindi po ba kayo nagtataka? Bakit bigla na lang kumaripas ng takbo si Vicente matapos nating sabihin ng tungkol kay Maribeth? Oo nga eh. Pero kung ano man ang ginawa niya, huwag na muna nating masyadong intindihin. Ang importante, nailigtas niya ang kapatid mo. Halina kayo at umuwi na tayo. Sasha, kakargahin na lang kita. Halika. Tulala kong pinanood si Vicente habang tumatakbo siya palayo sa amin. Habang mas tumatagal na nakikilala ko si Vicente, mas tumitindi ang pagiging kahina-hinala niya. Alam kong hindi lang siya basta-basta misteryoso, pero meron siyang tinatago na gustong-gusto kong malaman. Mas lalo lang nadadagdagan ang pagiging curious ko sa kanya ngayon. Pakiramdam ko ay hindi siya nagsasabi ng totoo tungkol sa pagkakahanap niya kay Sasha. Pagka-uwi namin ng bahay habang pinatutulog ko si Sasha, hindi ko naiwasang tanungin siya. Sasha, yung lalaki ba na nakita mo? Kasing putla ng balat ni Vicente ang balat niya. Ano po, ate? Parang po. Yung babae, tanda mo bang mukha? Opo, pero hindi ko po siya kilala. Alam kong natatakot ka pa rin na maalala kung anong nangyari sa'yo kanina, pero Sasha, sa tingin ko, dapat na sabihin mo sa akin kasi baka makatulong tayo sa iba. Paano pong makatulong sa iba, ate? Ano kasi, pakiramdam ko si Vicente yun. Si kuya po? Mukhang hindi naman po siya yun. Paano mo naman nasabi? Nakita mo ba yung mukha ng lalaki? Hindi po. Nakatalikod po kasi siya sa akin eh. Naalala mo ba nung nakaraan? Nalito ka kung si Vicente ba yung nakita mo dahil nakatalikod siya. Baka ganun din yung nangyari sa'yo. Ate, paano niyo rin po ba nasabi na siya yung nakita ko? Naisip ko lang kasi masyado siyang misteryoso eh. Ako po yung nakakita at saka nakaamoy po kaya alam ko po. Ha? Kung ganun, anong amoy nung sinasabi mong lalaking sinundan mo? Amoy sobrang bangong pabango po. Naalala ko na po. Yun po yung dahilan kung bakit hindi ko sila sinundan. Para po kasing sobrang bango ng lalaki. Kung ganun, mabaho si Vicente? Ate, hindi po. Hindi po mabaho si Kuya Vicente. Mabango rin naman po siya pero hindi sobrang bango kagaya ng lalaking nakita ko po. Sige, pwede bang i-explain mo sa akin ang amoy niya? Amoy? Amoy bulaklak po siya eh. Kaamoy ng binibenta sa simbahan na bulaklak. Ano nga po yun? Sampagita ba? Ayun po, ganun po yung amoy niya. Yung parang paikot-ikot ka sa loob ng gubat, naalala mo ba? Opo ate, nakakatakot po talaga yun. Akala ko po hindi na ako makakalabas. Siguro dapat nagbaliktad ka ng damit. Oo nga po no. Kagaya nung sa mga pelikula kapag naiengkanto. Pero hindi ko na po naisip yun eh. Natatakot na po kasi ako. Mabuti na lang biglang dumating si Kuya Vicente. Tungkol sa pagdating ni Vicente, paano siya dumating? May dinadaanan po kasi akong malaking puno na may baging. Nakita ko po siyang hinawi yung mga baging tapos nagulat po siya nang makita niya ako. Ibig sabihin, sa gubat ka ba niya nakita at hindi malapit sa gubat? Yun po ba yung sinabi niya sa inyo? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya kanina? Hindi ko na po napansin ang usapan niyo kanino kasi takot na po ako. Ay, o siya, sige, matulog na tayo. Halika,
tumabi ka sa akin para mayakap kita at makalimutan mo kung ano man yung nakakatakot na nangyari sa'yo ngayong gabi. Yung baging na binanggit ni Sasha, pakiramdam ko yun din yung baging na nakita ko sa likod bahay nila Vicente. Lulusot ba siya sa gubat kapag dumaan siya doon? Napakaraming tanong na pumasok sa isip ko nung gabing yon. Mga tanong na gustong-gusto kong masagot. Nagsisimula na akong magkaroon ng hinala sa kanya lalo na ng kinabukasan, isang nakagigimbal na balita na naman ang bumungad sa amin umagang-umaga. Mga anak, ihatid ko na muna kayo pagpasok sa eskwelahan. Mamayang merienda, lalabas ako para sunduin kayo. Hindi na ako mapanatag dahil sa nangyayari sa baryo natin. Biruin mong 2 biktima na sa loob lang ng 2 araw. Diyos ko, Tay! Sigurado po na iisa lang ang may gawa nito. Baka po yung lalaking nakita ni Sasha. At paano mo naman nasabi yan, Shirley? Nakita po ni Sasha ang itsura ng babaeng kasama ng lalaki. Baka yun po ang biktima ngayon. Puntahan po kaya natin. Baka pwede tayong makatulong sa investigasyon. Shirley, kung ano man yung binabalak mo, hindi ako papayag. Ayoko makakita ang kapatid mo ng bangkay. Masyado pa siyang bata. Mahaba po yung buhok niya na maalon-alon. Morena po, matangos ang ilong. Tapos malaki yung mga mata. Ganun po itsura niya. Hindi kailangan ni Sasha na makita ang biktima, Tay. Ay, ikaw talaga, Shirley. Siya, sige. Magtatanong-tanong ako kung ano ang itsura at kung sino ba ang biktima. Basta kayong dalawa, manatili lang sa bahay sa lahat ng oras hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Huwag matigas ang ulo, Sasha, ha? Ikaw naman, Shirley, triplihin mo ang pagbabantay sa kapatid mo at baka mamaya, malingat ka lang, mawala na naman yan. Opo, Tay. Makakaasa po kayo. Sobrang apektado si Tatay sa nangyari. At dahil doon, nahirapan na kaming kumilos ni Sasha. Bantay sarado niya kami sa lahat ng lakad namin habang hindi umuusad ang kaso. Alam kong natatakot si Tatay at natatakot din naman ako lalo na't muntik na ngang mapahamak si Sasha. Pero sa kabilang banda, gusto ko talagang manmanan si Vicente. Pakiramdam ko kapag siya ang minanmanan ko, may matutuklasan akong isang sekreto. Hanggang sa sumapit ang araw ng linggo. Habang abala ako sa pagluluto ng almusal, tinanong ko si Tatay. Tay, kumusta na po yung pinapatanong ko sa inyo tungkol dun sa babaeng na biktima? Yung pangalawa, nag-match po ba dun sa description na sinabi sa atin ni Sasha? Hindi. Maputi ang babaeng yon, kahit na maalon nga ang buhok. Pero naubusan din ng dugo? Oo, naubusan ng dugo kagaya noong unang biktima. Kung ganun siya nga yun. Morena ang sinabi ni Sasha, kaya imposible ang sinasabi mo. Ikaw ba naman ang maubusan ng dugo, hindi ka ba mamumutla? Mautak ka rin ano. Hindi ko naisip yan, anak. Pero hayaan mo na. Hindi ko na masyadong iniintindihan tungkol doon. Anak, huwag mo nang masyadong intindihin ang trabaho ng mga pulis. Baka mamaya, pangingialam pa ang magdala sa atin sa kapahamakan. Pero kung may alam tayo, bakit hindi po tayo tutulong, diba? Hindi naman tayo sigurado kung sigurado nga ba si Sasha sa nakita niya. Alam mong bata pa ang kapatid mo at hindi pa ganun kalinaw ang memorya niya. Anak, baka magdulot pa ng trauma kay Sasha ang nangyari kung ipipilit natin. Oh, sige po, Tay, kung yan po sa tingin niyong tama. Ay, siya nga pala. Huwag kayong masyadong lumabas, ha? Lumabas lang kayo kapag kailangan. Kung may bibilin lang kayo sa tindahan. At kung lalabas man kayo, palagi dapat kayong magkasama sa kahit saan kayo magpunta. Aalis ako ngayon at pupunta sa bahay ni Vicente para gawin yung mga hindi ko pa natatapos. Tay, pwede po ba nabitiwan mo na yung trabaho mo dyan kina Vicente? Anak, nasimulan ko na kaya nakakaya naman kung hindi ko tatapusin. Isa pa, dagdag sa ipong ko rin yun para sa pagkokolehiyo naman si Sasha pagdating ng araw. Nag-aalala lang din po ako sa inyo eh. Baka mamaya, hindi nga kami mapahamak. Tapos, ikaw naman po yung mapahamak. Ikaw lang naman po nandun. Mabuti sana kung kagaya sa construction site na ginagawa niyo, marami kayo. Kung may mangyaring masama sa akin, alam mo na kung sino ang dapat nasisihin. Walang iba kung hindi si Vicente lang din. Si Tatay patawa-tawa pa. Seryoso po kaya ako? Oo nga, anak. Alam ko naman na seryoso ka. Huwag ka mag-alala sa akin. Palagi ako may dalang bawang. At saka palagi ko rin dala ang mga gamit ko pang trabaho
Kaya kung ano man ang mangyari, pwedeng gamitan ko ng martilyo. Ay, naku tay. Sige na nga po. Basta magdoble ingat na lang po tayo sa panahong to. Yan ang tamang gawin, anak. O siya, aalis na ako. Ang kapatid mo ha. Opo, ako na pong bahala sa kanya. Gigisingin ko na po siya at napasarap po ng tulog. Pabayaan mo na siyang matulog ng mas mahaba ngayong araw para naman makabawi sa isang linggong pagod na pagod siya. Sige ho tay. Mag-ingat po kayo sa trabaho Kahit pa sinabi ni tatay na huwag na raw intindihin ang tungkol sa krimen na nangyari sa baryo namin, wala pa rin akong balak na tumigil. Sumang-ayon lang ako para matapos ng usapan. Pero ang totoo, gusto ko pa rin talagang ituloy ang paghahanap ng ebidensya na may kinalaman si Vicente sa nangyayari sa mga babaeng nabibiktima. Kaya nang gumising na si Sasha, inaya ko siyang pumunta sa bahay nila Vicente pagdating ng tanghalian. Alam kong magagalit si tatay pero alam ko rin naman na hindi niya kami matitiis kapag nandoon na kami, lalo na't may dala kaming pagkain. Mabuti na lang at nakalimutan ni tatay na magdala ng ulam. May maidadahilan akong pumunta doon. Naku ate, bakit po ba gustong-gusto mong pumunta sa bahay ni Kuya Vicente? Akala ko po ba siya yung pinaghihinalaan mo ng bibiktima ng mga babae? Kaya nga, gusto kong makakuha ng sapat na ebidensya. Hindi po ba kayo natatakot ate? Natatakot din, pero mas natatakot kasi ako na hayaan na lang ang mga nangyayari, lalo na kung alam ko may magagawa naman ako. Kung si Vicente pala talaga ang pumapatay, di pagsisisihan ko pa na hindi ako umaksyon. Sa bagay, tama ka rin naman po ate. Pero ang nakakatakot din po kasi niyan. Baka naman ikaw mapahamak. Bahala na, Sasha. Hindi mapigilan ng konsensya kung bulungan ako na kumilos Hindi ko po alam kung matigas lang po talaga ang ulo mo o talagang matapang ka lang po ate. Ay, bahala na nga po. Tara na nga at baka makakain na si tatay ng matabang na luto ni Vicente. Teka ate, wala naman pong doorbell? Kung walang doorbell, ganito na lang ang gagawin natin. Pumulo tayo ng bato, tapos ipukpok natin sa gate. Baka mapagalitan tayo ni Kuya Vicente. Ako ang bahala. Hindi naman tayo maririnig niyan kung sisigaw lang tayo ng sisigaw. Naku, bahala ka na nga po ate. Pailing-iling na tinuktok ko ang bato sa gate habang sumisigaw ng tao po para lang marinig kami nila Vicente. Ilang saglit pa, may nakita na akong papalapit sa gate. Pero hindi si Vicente ang nakita ko, kundi isang lalaking kasing puti rin niya pero mas maamo ang mukha at mukhang mas friendly. Magandang tanghali, miss. Sinong hanap mo? Nandyan ba si Tatay Berting? Yung umaayos ng mga sira dito sa bahay namin. Bahay niyo? Teka, dito ka rin nakatira? Si Vicente nasaan? Kapatid niya ako. Kuya ko siya. Ako nga pala si Victor. Ay, may kapatid pala si Vicente. May bibigay lang naman kami sa tatay namin. Tanghalian niya. Ganun ba? O sige, hali kayo. Pumasok kayo dito sa loob. Naku, maraming salamat. Ang bait mo naman. Malayong ugali mo kay Vicente na masungit. Ganun talaga ang kuya ko. Siya nga pala. Mukhang mas bata ka naman sa akin pero bakit hindi mo tinatawag na kuya yung kuya ko? Hindi ko naman kasi siya kuya. Tsaka ang sungit. Kaya Vicente lang ang tawag ko sa kanya. Ganun talaga ang kuya ko. Pagpasensyaan mo na ha. Wala yun. Sanay naman na ako. Nasa kwarto sa taas si Mang Berting. Tatawagin ko lang ha. Dito na lang kayo. Hintayin niyo siya. Sige, maraming salamat, Victor. Ate, siya yun. Ha? Anong siya? Siya po yung lalaking nakita ko po nung isang gabi. Yung amoy sampagita. Hindi niyo po ba siya naaamoy? Ha? Wala naman ako naaamoy. May sipon po ba kayo ate? Talagang wala kang naaamoy? Wala nga talaga. Ano ba yung pang-amoy mo? Shirley, Sasha, anong ginagawa niyo rito? Tay, dinalan po namin kayo ng tanghalian. Nakalimutan niyo po magdala kanina Di bang sabi ko sa inyo, huwag kayong umalis ng bahay? Ay bakit ba ang titigas ng ulo niyo? Si ate po yung nagpumilit, tay. Shirley, kinausap na kita kanina tungkol dito, di ba? Kung papalampasin muna.
Sorry po, Tay. Naalala lang po kita. Baka hindi ka makakain ng maayos kung matabang ang kakainin nyo. Makakakain pa rin naman ako kahit na matabang. Talaga naman Umuwi na kayo habang maaga pa. Sasha, pilitin mong wag lumabas yung ate mo ha. Walo, bakit si Sasha na pong pinapaalalahanan nyo? Mas ate pa kaysa sa'yo yung kapatid mo. Sige na, umuwi na kayo. Sige po, Tay. Pasensya na. Nag-aalala lang naman po ako sa'yo Inasahan ko na talagang pagagalitan ako ni tatay kaya hindi na ako masyadong nasaktan. Napapailing na bumalik na si tatay sa loob ng bahay nila Vicente habang naiwan naman kami ni Sasha sa labas. Ewan ko ba? Pero para akong sinasaniba ng masamang elemento. Imbis na umuwi ay inilibot ko pang tingin ko sa paligid at naghanap ng pwedeng daanan papunta sa likod bahay. At nang makita ko nga kung saan pwedeng dumaan, nagmamadali akong tumungo doon. Ate Shirley, saan ka ba pupunta? Saglit lang to, may titingnan lang ako. Ate, Diyos ko naman, ang tigas talaga ng ulo mo. Mapapagalitan tayo ni tatay nito Hindi tayo mapapagalitan kung hindi ka magsusumbong. Madadamay na naman ako nito. Kakainis ka talaga, ate. Shh! Huwag kang maingay. Ate, may tao. Kaya nga huwag kang maingay. Pakikinggan ko usapan nila. Tigil mo na ang ginagawa mo. Wala nga akong ginagawa. Bakit ba ang kulit mo, kuya? Alam ko ang ginawa mo. Huwag ka na magmaang-maangan pa. May ebidensya ka ba na ako nga? Aray ko, kinagat ako ng langgam. Ano yun? May narinig ako nagsalita. Nakakainis ka naman, Sasha. Halika na, dali. Baka makita nila tayo. Gusto ko pa sanang makinig sa usapan nila Vicente at Victor, pero imbis na matuloy ang pakikinig ko sa kanila, wala akong magawa ng marinig nila kami. Mabilis na kinarga ko si Sasha at tumakbo palayo doon hanggang sa makalabas na nga kami ng tuluyan sa gate. Inis na inis ako kay Sasha, habang siya naman ay panay ang kamot sa paa niya na kinagat daw ng langgam. Pahama ka talaga, Sasha. Kasalanan ko po bang kinagat ako ng langgam? Hindi ko naman inutusan yung nakagatin ako nakakainis pa rin Ay naku, imbis na nahuli ko na sana sila. Ano po ba kasing uhulihin mo, ate? Yung si Kuya Victor na amoy sampagita? Hindi ko alam, pero parang may kakaiba silang usapan kanina Hindi mo ba napansin? Ewan ko po, ate. Di ba sabi ni tatay, hindi naman daw pumorena yung babaeng namatay? Baka po, hindi si Kuya Victor yun. Baka amoy sampagita lang siya pero hindi naman talaga siya yun. Tsaka, baka iba po yung pinag-uusapan nila. Sana nga mali ang hinala ko. Kasi kung tama, paano na lang si tatay dun na nagtatrabaho? Umuwi na po tayo, ate. Natatakot na po ako kay tatay. Baka sa susunod mapalo na po ako nun dahil sa katigasan ng ulo. Hindi naman na mamalo si tatay Pero sige na, umuwi na tayo para mapanatag ka na. Siguro nga tama ka rin. Babawas-bawasan ko na munang paghihinala. Dismayado man dahil hindi natuloy ang plano ko, pilit ko na lang munang isinantabi ang pagiging makati ng aking isipan. Siguro nga hindi na maganda ang ginagawa ko. Oo, at ang gusto ko lang naman ay ang makatulong, pero kung hindi naman sang-ayon ang kapatid ko at baka mapahamak lang din kami, huwag na muna siguro. Hindi ko naman siguro ikamamatay kung hindi ako tumulong. Pero kung kailan naman ako nagpasyang huwag na munang makialam, habang naglalakad kami pa uwi sa bahay, natigil kami. Nang dumaan sa gilid namin ang isang sasakyan ng pulis. Agad kaming nagkatinginan ni Sasha, lalo na nang magsimula ng magkagulo ang mga tao. Diyos ko, Sasha, hindi naman siguro yun patay, diba? Sana nga po, ate. Pero bakit nagtitilian yung mga tao? Ano po kaya nangyayari? Tara, at abulin natin yung sasakyan. Tingnan po natin, ate. Teka, ang daming tao. Makikipagsiksikan ba talaga tayo? Gusto ko pong makita kung anong nangyayari. O sige, bumasang ka na lang sa may balikat ko para makita mo. Sige po, ate. Buhatin mo na po ako. Aray ko. Ang bigat mo. Huwag kang malikot, ate. Hindi ko makita. Eto na nga, Diyos ko. Para kang bato sa sobrang bigat. Ate. Bakit? Ano nakita mo?
Ate, sa tingin ko, kailangan nating balikan si tatay sa bahay nila Kuya Vicente. Ha? Pero bakit? Si Kuya Victor po. Siya po yata yung aswang. Imbis na maglaylo na muna ako sa pangingialam, wala na akong nagawa, kundi ang bumalik sa bahay nila Vicente. Pero bago yon ay nagtawag na rin kami ng pulis. Ikinuwento ko ang nangyari sa kapatid ko noong isang araw pati na rin ang nakita niya. Naniwala naman sila at sinamahan kami pabalik sa bahay nila Vicente. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang pabalik kami doon, kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Takot ako na baka kung ano nang mangyari sa tatay namin. Kaya pala narinig kong pinapaamin ni Vicente ang kapatid niyang si Victor dahil sa ginagawa nito. Pagdating namin sa bahay nila, kaagad na dinala si Vicente at Victor sa police station para daw sa interview. Sasha, sigurado ka ba sa nakita mo? Baka mamaya nagkakamali ka lang. Hindi po ako nagkamali, Tay. Malinaw po ang mga mata ko. Ay, sa totoo lang nahihiya ako ngayon kay Vicente. Ang mag-anak ko pang nagsumbong sa kapatid niya. Tay, ano pong mali sa ginawa namin? May nakita si Sasha nung gabing yun at kung may nakita siya, dapat pong sabihin natin sa mga pulis. Kung ipagsasawalang bahala lang po natin yun at totoong kriminal po si Victor, paano na lang? Mapapahamak tayo ng dahil sa pagsusumbong nyo. Tatay, pwedeng mapahamak, opo. Pero ang importante, ginawa namin ng tama. Tay, akala ko po kilala ko na po kayo pero ngayon, parang hindi ko na kilalang tatay ko. Ayoko lang na mapahamak kayo. Tama na yung mawalan ako ng asawa. Hindi ko nakakayanin pa kung mawawalan ako ng anak. Alam kong tama ang ginawa ninyo. Pero minsan, ang tama dapat hindi na ginagawa para sa mas ikabubuti ng lahat. Ikabubuti po, Nino. Namin? Paano naman yung mga susunod na biktima? Paano po kung ako o si Sasha ng susunod na biktima kung hindi kami nagsumbong? Hindi na nakasagot pa si tatay at imbis na maghintay pa at umasa na sasagot siya, hindi na ako nag-atubiling umalis. Nauna na akong umuwi sa kanila at nagkulong na lang sa loob ng kwarto ko. Masama ang loob ko kay tatay dahil imbis na matuwa siyang may malasakit sa ibang tao ang mga anak niya, parang naiinis pa siya dahil baka daw ikapahamak namin. Hindi naman ganun kaduwag ang tatay namin noon. Kilala namin siya bilang isang matapang na ama na ipagtatanggol kami sa kahit na anong paraan. Pero simula nung namatay si nanay, umiwas na siya sa lahat ng posibleng gulo na pwede naming makasangkutan. Ang dating matapang na ama na gagawin ng lahat para ipagtanggol kami ay napalitan ng isang duwag. Nakatulog ako sa sobrang sama ng loob at nang magising ako, gabi na. Doon ko lang na-realize na mali ang ginawa kong pagsagot-sagot kay tatay kaya naman agad akong bumangon mula sa higaan at lumabas ng kwarto para kausapin si tatay pero nabigla ako nang wala akong nadatnan. Kaya natatarantang lumabas ako ng bahay para sana hanapin sila pero naabutan ko silang pauwi ng bahay kasama si Victor. Ayos lang po, Ma'am Berting. Pwede naman po talaga magkamali ang isang bata sa nakita niya eh. Alam ko naman na hindi nauulitin ni Sasha yung mambintang eh. Ay nako, maraming salamat talaga, Victor. Pagpasensya mo na talaga ang mga anak ko. Tay! Sasha! Ngayon lang kayo nakauwi? Shirley, anak, tinapos ko ang trabaho sa bahay nila Vicente. Bakit po kasama niyo yung si Victor? Anak, nagkamali lang si Sasha nang nakita. Hindi si Victor ang nakita niya nung gabing yon. Kawig lang, hindi ba Sasha? Opo, ate. Nagkamali lang po ako kaya po pinalaya ko agad ng mga pulis si Kuya Victor. Sige o, pero pwede ko bang makausap si Shirley? May mahalaga lang po akong sasabihin sa kanya. O sige, ikaw ang bahala. Malaki naman ang tiwala ko sa iyo eh. Shirley, huwag mong sungitan si Victor ha. Mauna na kami. Hello Shirley. Anong ginawa mo sa tatay ko? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Meron ba? Parang walang nangyari. Hinihipnotismo mo ba ang tatay ko? Shirley, hindi ko alam na praning ka pala. Hindi ako praning. Alam ko may ginawa ka o sinabi ka sa kanila para magkaganon sila bigla. Parang napapasunod mo sila. Ano naman kung napapasunod ko nga sila?
Anong sabi mo? Hindi naman talaga ako pumapatol sa isang inosenteng kagaya mo eh. Pero dahil nangingialam ka na rin sa ginagawa ko, siguro tama lang na isama ka na sa listahan ng mga babaeng nahuhulog sa akin. Victor, ikaw nga. Halika na Shirley, sumama ka sa akin. Huwag kang mag-alala, sisiguruhin ko na mag-i-enjoy ka. Hindi ko alam kung paano, pero sa isang kisap mata ay para bang naging blanko ang lahat sa akin. Hindi ko na malayang napapasunod na ako ni Victor sa lahat ng mga sinasabi niya para akong lumulutang. Nakikita ko ang mga nangyayari, kung paano niya hinawakan ang kamay ko habang naglalakad kami hanggang sa makarating kami sa bahay nila. Pumasok kami sa loob at dumiretso sa likod ng bahay nila kung saan naroon ang pader na may nakaharang na baging. At nang makapasok na kami ron, dumiretso kami sa gubat. Parang patalon-talon ang eksenang nakikita ko. Nakita kong humarap sa akin si Victor na nakangiti habang hinahaplos niya ang pisngi ko hanggang sa... Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang gumagawa nito sa baryo natin. Ay, buwisit. Kakain na ako, kuya. Kakain na ako pero istorbo ka pa. Wala kang kakainin ngayong gabi, Victor, dahil tatapusin ko na ang kalokohang ginagawa mo. Hindi mo ko matatapos dahil mahina ka. Mahina ka dahil hindi mo ginagawa ang dapat na ginagawa ng isang danggang na aswang na gaya natin. Vicente, Shirley, tumakbo ka na! anong nangyayari? Napasigaw ako nang bigla na lamang nagbagong anyo si Victor. Mula sa isang gwapong lalaki, naging isa siyang nakakatakot na aswang. Naging kulubot ang kanyang mukha at naging pula ang kanyang mga mata. At nang ibuka na niya ang kanyang bibig, ay lumabas ang matatalas niyang pangil. Kaagad akong umatras para iwasan ang paglalaban nilang dalawa. Pero naawa ako para sa kaligtasan ni Vicente nang makita kong higit na mas malakas si Victor sa kanya. Papatayin kita, kuya! Masyado ka sagabal sa lahat ng mga ginagawa ko. Kahit saan tayo magpunta, palagi ka nalang ganito. Sinabi kong huwag kang susunod rito sa baryo ni Lola Mildred, pero makulit ka. Sumunod ka talaga. Sumunod ako dahil alam kong ganitong gagawin mo. Ito naman kasi talagang ginagawa ng mga tulad nating aswang. Pero alam mong hindi tama ang ginagawa mo. Mga aswang tayo, oo. Pero pwede naman tayong mabuhay sa dugo ng hayop. Alam mong hindi tayo lalakas sa dugo ng hayop, kuya. Alam mong mas lalakas tayo sa dugo ng tao. Kaya tama na. Tama na ang pagsunod-sunod mo sa akin. Ngayong mas malakas na ako sa'yo, tatapusin na kita! Mabilis na sinugod ni Victor si Vicente na kaagad ikinatumba ng huli. Humandusay sa lupa si Vicente habang si Victor naman ay lumapit sa kanya at pinagsusuntok siya. Nataranta ako at ang unang pumasok sa isip ko ay ang dumampot ng bato. Sumugod ako kay Victor at kaagad na pinukpok sa likod ng ulo. Pero nagulat ako nang hindi siya nasaktan man lang. Dahan-dahan pa siyang humarap sa akin at nanlalaki ang mga matang tinitigan ako. Talagang matapang ang babae ka, ha? Halika rito! Aray ko, ang sakit! Bitiwan mo buhok ko! Dapat sa'yo tinatanggalan ng buhok! Wag! Aray ko! Bitiwan mo siya, Victor! Bago pa man mabunot ni Victor ang buhok ko, hinablot na ni Vicente ang kamay niya at saka ito hinatak palayo sa akin. Agad akong sinigawan ni Vicente na tumakbo na para makaligtas, kaya yun naman ang ginawa ko. Pero habang tumatakbo, nakaramdam ako ng konsensya na iiwanan ko siyang kalaban si Victor, gayong halatang nahihirapan na siyang makipaglaban. Ganun pa man, lumabas pa rin ako, pero hindi ako tumakas. Bala kong humanap ng taong tutulong sa akin. Pero paglabas ko ng gate ng bahay nila, walang katao-tao sa paligid. Madaling araw na siguro ayon sa lamig ng hangin. Medyo malayo ang susunod na bahay mula sa bahay nila Vicente, pero inisip kong mas mabuting humanap pa rin ako ng tulong kaysa hayaan ko lang si Vicente na mamatay sa kamay ng kapatid niyang aswang. Habang tumatakbo ko para humingi ng tulong, nanliit ang mga mata ko nang makita kung sino ang papalapit sa akin. Si Tatay Berting na may hawak na itak
at may mga nakakwintas na bawang sa leeg habang si Sasha ay nakasunod sa kanya na may hawak-hawak na nakasupot na bawang. Para silang mga action star na papalapit. Kinusot-kusot ko pa nga ang mga mata ko para lang matauhan kung tama nga bang nakikita ko. Pero oo, sila nga yun. Hanggang sa tuluyan na silang nakalapit sa akin at mabilis akong niyakap ni Sasha. Ate! Ate, sorry! Pasensya ka na anak. Hinipnotize mo raw kami ni Victor. Yun ang sabi ni Vicente sa amin. Ganon din ang ginawa niya sa mga pulis, kaya pinakawalan siya kaagad. Sinasabi ko na nga ba, Tay? Nakakatakot ang aswang na yun. Hinihipnotismo niya rin ako. Pero Tay, teka lang, mamaya na po tayo magkwentuhan. Kailangan po natin iligtas si Vicente. Siyang nagligtas sa akin pero mukhang hindi niya kaya si Victor. Nasaan na siya? Tara! Dito po, Tay. Sumunod po kayo sa akin. Kaagad kong itinuro kung saan ang daan papunta sa likod bahay. Sumunod naman sila sa akin hanggang sa makarating na kami sa gubat. Pagdating namin doon halos naghihingalo na si Vicente kaya sumugod na agad si Tatay Berting. Hinagisan niya ng bawang si Victor. Tama na yung ginagawa mo! Kapatid mo siya! Mga tanga kayo! Bakit kayo bumalik dito pagkatapos yung makatakas? Hindi kami tanga! Sadyang hindi lang namin iiwan ng tao nagligtas sa amin. Tao, kung aswang ako, syempre aswang din ang kapatid ko. Ang tatanga nyo naman talaga. Mali ka ng binangga. Hindi kami basta-basta natitinag. Tignan natin kung paano nyo pagsisisihan ang pagpunta nyo rito para iligtas ang isang aswang na pwedeng tumapos sa buhay nyo. Sumugod sa amin si Victor. Pero bago pa siya tuluyang makalapit, inangat ni Tatay ang itak niya at sinubukang isaksak yun sa aswang. Pero mabilis umiwas si Victor. Mabilis niyang naiwasan ang pagwasiwas ni Tatay ng itak sa kanya. Kaya ang ginawa ko ay inagaw ko kay Sasha ang asin na hawak-hawak niya at saka sinuntok kay Victor. Kaagad na umusok ang kanyang balat kasunod ng paghiyaw niya ng malakas dahil sa sakit na naramdaman. Tay, saksakin mo na si Victor ng itak mo! Sa tingin ko, hindi ko kakayanin gamitin ang itak na ito, anak. Masyado siyang mabilis. Mabagal na ako dahil medyo may edad na ako. Akin na huyang itak! Sasha, lituhin mo muna tong aswang na to! Sige po, ate! Kuya Victor, asin po, gusto mo? Shirley, anak! Eto na ang itak! Habulin mo! Kaagad na hinagis ni Tatay pababa ang itak patungo sa akin. Tumakbo naman ako at mabilis yung dinampot. Saktong pagtayo ko ay siya namang pagdating ni Victor. Sasaktan niya sana ako gamit ang mahahaba niyang kuko pero nahiwa ko ang kamay niya. Ang sakit! Ang kamay ko! Akin ng isa mo pang kamay! Putulin pa natin! Buwisit kang babae ka! Unang kita ko pa lang sa'yo. Alam kong hindi ka na mapagkakatiwalaan. At ako pa talagang hindi mapagkakatiwalaan? Hindi ka lang pala manyak, siraulo ka ring aswang ka. Tay, tapusin na po natin ang aswang na to! Etong sa'yo, aswang ka! Ayoko sa bawang. Aray ko! Sobrang sakit! Kung kaya niyang labanan si Vicente, wala naman siyang panama sa mga pangontra naming mga tao sa kanya. Pinagtulungan namin si Victor, kaming tatlo nila Tatay. Pero nang inaakala naming matatalo na ang aswang, may huling alas pa pala siyang tinatago. Nang sasaksakin ko na sana siya sa kanyang dibdib gamit ang itak, bigla siyang nawala sa harapan ko. Paubos na ang bawang ni Tatay at ubos na rin ang asin. Tanging ang itak ko na lang ang pwede naming gamitin. Teka, nasan siya? Tumakas na siya, Shirley. Tumakas na ang halimaw na yon. Sinong tumakas? Tatay! Ate! Victor! Bitiwan mo kapatid ko! Sa tingin mo ba talaga hahayaan ko lang na mamatay ako nang dahil sa mga walang kwentang tao? Bitiwan mo siya! Bata lang siya! Kahit bata lang siya, pwede ko rin namang sipsipin ang dugo niya. Wag! Wag!
Pakiusap, huwag mo gagawin yan! O sige, ganito na lang. Ibibigay mo ang sarili mo sa akin kapalit ang kapatid mo. Ate! Tatay, natatakot na po ako! Mamili ka na, Shirley. Bibilangan kita ng 3. Kapag hindi ka pa rin sumagot, kakagatin ko na ang kapatid mo at uubusin ko ang lahat ng dugo sa katawan niya. 1, 2. Sige na! Pakiusap, itiwan mo lang ang kapatid ko. Tama ang desisyon mo, Shirley. Shirley, anak, hindi mo kailangan gawin to. Day, mas mabuti na nga akong kunin niya kaysa si Sasha. Hindi ko nga kayaning mabuhay na alam kong pwedeng may nagawa ako pero hindi ko ginawa. Tama yan, Shirley. Halika na rito para maibigay ko na sa tatay mo si Sasha. Ito na. Papunta na ako dyan. Ang itak na hawak mo, bitiwan mo yan. Binitiwan ko na. Halika na, Shirley. Sabik na akong makatikim ulit ng dugo. Nangingilid ang mga luha ko habang papalapit ako kay Victor. Hanggang sa binitiwan niya nga si Sasha at tumakbo na patungo kay tatay. Habang ako naman, tatakas din sana pero mabilis na nahawakan ni Victor ang braso ko at hinila ko palapit sa kanya hanggang sa mahawakan niya mismo ang leeg ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kabadong-kabado ako na baka ito na ang huling araw ko. Pakiusap, bitiwan mo na ang anak ko, Victor. Nagmamakaawa ko. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Pakawalan mo lang ang anak ko. Tay, pakiusap, umalis na kayo ni Sasha. Tumakas na po kayo. Hindi. Huwag, Victor. Wala na kayong magagawa. Sabik na akong humigop ng dugo nitong birhen na ito. Bitiwan mo na siya, Victor. Tama na ang kasakiman mo. Kuya, paano? Hindi pa man nakakapagsalita si Victor, ay kaagad na siyang sinuntok ni Vicente. Nabitiwan ako ni Victor kasunod ng pagtalsik niya sa pinakamalapit na puno. Gumuhit ang sakit sa mukha ni Victor habang si Vicente naman ay naglakad palapit sa kapatid niya. Hawak niya ang itak na kaninang binitiwan ko. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Ayokong patayin ka dahil kapatid kita. Paulit-ulit ako nakiusap sa'yo na magbago ka na. Pero anong ginawa mo? Paulit-ulit ka rin sumusuway sa usapan natin. Kuya, bakit ba kasi ang bait mo? Pinalaki tayo ni nanay na hindi kumakain ng tao para hindi tayo matulad sa mga kamag-anak nating dagga. Pero anong ginawa mo? Sinuway mo ang nanay natin. Matagal na siyang patay. Gutom na ako. Hindi sapat ang hayop lang, kuya. Kung ganun, maigi pang mamatay ka na. Ibaba mo yan, kuya. Wag! Wala nang nagawa pa si Victor nang inangat na ni Vicente ang itak at mabilis na tinarak yon sa dibdib niya. Napasinghap ako kasabay nila tatay at Sasha dahil sa ginawa ni Vicente. Hindi ako makapaniwala. Nagawa niyang saksakin ang kanyang sariling kapatid. Napatitig pa si Victor kay Vicente habang nanginginig na hinawakan ng itak na nakatarak sa kanyang dibdib. Para bang gusto pa nitong lumaban pero sa huli, umubo ito ng may kasamang dugo. May kulay itim na bato ang lumabas mula sa kanyang bibig hanggang sa unti-unti na itong nawalan ng malay. Vicente, patay na ba siya? Patay na siya. Ayos ka lang ba? Umuwi na kayo, Shirley. Umuwi na kayo. Nakikiusap ako. Pero Vicente... Umuwi na kayo! Kailangan ko mapag-isa. Shirley, anak. Halika na at bigyan na muna natin siya ng oras. Sige ho, tay. Kahit na nasigawan ako ni Vicente, hindi ko pa rin maiwasang maawa sa kanya. Alam kong hindi niya ginusto ang mapatay ang kapatid niya, pero dahil nga sa perwisyong ginawa nito, wala siyang ibang pagpipilian. Ilang araw ang matuling lumipas simula ng pangyayaring yon. Hindi ko na muling nakita pa si Vicente. Umaga man, tanghali o gabi, hindi ko siya napapansing lumalabas. Hanggang sa hindi ko na natiis pa, tinanong ko na kay tatay. Tay,
Nakikita niyo pa po ba si Vicente? Hindi na rin po kayo nagtatrabaho doon para ayusin ang bahay nila, di ba? Oo anak eh. Wala na akong naging balita sa kanya simula nung gabing yon. Sa tingin niyo po kaya baka umalis na siya doon? Hindi ako sigurado anak. Wala pang nakakitang lumabas siya mula sa bahay nila. Kaya sa tingin ko, hindi siya lumalabas. Po? Paano po kaya yan? Baka naman po napahamak na siya sa loob ng bahay niya. Ano po kaya kung puntahan natin? Sa tingin mo? Nag-aalala na nga rin ako kasi baka kung ano na nga ang naisip niyang gawin sa sarili niya. Kaya nga po, Tay. Kaya puntahan na po natin siya. Tay, ate, hindi niyo na po kailangan puntahan pa si Kuya Vicente. Nandito po siya. Ha? Vicente! Anong ginagawa mo rito? Magandang gabi ho sa inyo. Pasensya na kayo sa pang-aabala ko. Naku, walang problema. Ano nga palang dahilan at napadalaw ka? Kakausapin ko sana si Mang Berting tungkol sa pag-aayos ng bahay ko. Mang Berting, ayos lang po ba kung ituloy niyo pa rin po yung pagpapaayos ng bahay ni Lola Mildred? Ay, aba syempre. Ikaw lang naman yung hinihintay ko eh. Pasensya na ho talaga kayo sa lahat ng mga nangyari ha. Hindi ko po kayo magawang maharap ng ilang araw dahil sa kahihiyan na nararamdaman ko. Dahil sa nagawa ng kapatid ko. Lalo na po kay Shirley at kay Sasha. Ano ka ba naman, Vicente? Ayos lang yun, no? Hindi mo naman ginustong nangyari. At saka ang importante, buhay na buhay kami ng dahil sa'yo. Niligtas mo kaya ako? Kailangan naman kasi talaga kitang iligtas nun dahil kapatid ko ang gumagawa. Ang totoo niyan, si Victor talaga ang unang nagpunta sa baring to nung nalaman niyang namatay na ang Lola Mildred. Kaya sinundan ko siya dahil alam ko na pwedeng gawin niya na naman yung ginawa niya sa iba't ibang baryo na tinirhan namin noon. Palipat-lipat kami ng baryo. Umaasa ako na magbabago siya at kakalimutan ang lasa ng dugo ng mga tao. Pero kahit saan kami mapadpad, talagang hindi siya nadadala. Matigas ang ulo ng kapatid ko. Anong klaseng aswang ba kayo? Bakit dugo lang ng taong kinakain niyo? Narinig kong dagang aswang? Hindi daga, mga dangga kami. Isang uri ng aswang na ginagamit ang kagwapuhan at halimuyak ng amoy para mapasunod ang mga bibiktimahin niyang babae. Kung ganun, aswang ka rin ba? Oo, aswang din ako. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi ako nananakit. Kahit kailan, hindi ako nakapanakit ng tao. Oo, at mayroon akong nararamdaman na kagustuhan tumikim rin. Lalo na nung ilang beses akong tinukso ni Victor. Pero hindi ko yun kailanman ginawa. Ayoko sumuway sa utos ng nanay namin. Ang nanay mo, tao ba siya? Oo, isang tawang nanay ko. At ang tatay ko naman ay isang danggang aswang na dumepende sa dugo ng nanay ko. Ha? Anong dumidepende? Ibig sabihin, ang dugo ng nanay ko ang sinisip-sip niya ng paunti-unti para mabuhay. Pero ang tatay ko, namatay siya na ipinagtanggol niya kami mula sa mga kamag-anak naming aswang na hindi sang-ayon sa pamilya namin. Pagkatapos, tumakas na kami mula sa kanila. Palipat-lipat kami ng baryo hanggang sa mamatay ang nanay namin dahil sa leukemia. Pero bago siya namatay, nag-iwan siya ng address. Yun ang address ni Lola Mildred na nanay ng nanay namin. Ibig sabihin, pumupunta na pala kayo dito noon pa? Oo, hindi niyo lang kami nakikita dahil sa gabi kami lumalabas. Nakakalabas rin naman kami sa umaga pero iniiwasan namin dahil masakit sa balat. Ganun pala. Pasensya na kayo at napakwento pa ako ha. Mang Berting, alis na po ako. Asahan ko po kayo sa linggo. Bakit hindi ka kaya sumalo sa amin ng pagkain? Hindi pa kami nakakapagluto. Pero pwede ka naming pagtabihan ng pagkain na walang timpla ng asin at bawang. Po? Nako, nakakaya naman po. Huwag ka mahiya. Halika na. Mag-isa ka ron sa malaking bahay mo. Mas maganda kung may kasabay kang kumain. Sige ho, kung mapilit ho kayo. Kung noong una ay parang imposible na maging kaibigan si Vicente, sa katagalan ay naging magkaibigan din kaming dalawa. Parang nakakatakot pakinggan kapag sinasabing may kaibigang aswang ako. Pero sa totoo lang, masaya naman. Mas malakas kasi ang pandama ni Vicente kumpara sa mga tao. Mas mabilis din siyang kumilos at marami pang iba. Ate! Ate, tutulo na pong laway mo. Sasha, ano ka ba?
Anong tutulo ang laway ang pinagsasabi mo dyan? Kanina pa po kayo titig na titig kay Kuya Vicente. Tinititigan ko lang siya kasi baka biglang mawala. Ipustahan kami niyan eh. Ha? Ano naman pong pustahan? Basta, hindi mo na kailangang malaman yun. Kunwari ka pa po. Tinititigan mo lang siya ng ganyan kasi ang gwapo niya eh. Eee! Naku, lubayan mo nga kung bata ka. Doon ka na nga maglaro sa malayo. Sige na nga po. Enjoy po kayo sa pagtitig kay Kuya Vicente habang naliligo sa batis. Naku, Sasha. Makulit ka talagang bata ka, no? Ay, wala akong nahuling isda. Sakit sa balat ng araw. Pwede siguro magdamit na ako. Ay, mabuti pa nga magdamit ka na. Bakit ka ba kasi naghubad ng damit eh? Alam mo naman na nasasaktan ang balat mo sa araw. Sabi kasi ni Sasha magubad raw ako para hindi mabasa. Talaga yung batang yan. Puro kapasawayan. Hindi ka man lang ba nakakahalata? Anong nahalata ako? Wala. Ang sabi ko magdadamit na ako dahil baka matusta pa yung balat ko sa araw. Sige na, gawin mo na kasi. Ay, siya nga pala. May magandang balita ako. Ano yun? Nakonta ko na yung ilang mga kamag-anak ko na kagaya ko rin. Talaga? Yung mga hindi rin umiinom ng dugo ng tao? Oo, kaya sa wakas, hindi na ako nag-iisa. Matapos nga ang lahat ng mga nangyari, pinilit namin ni Vicente na hanapin ang ilang mga kamag-anak ng tatay niya na kagaya niyang huminto na rin sa pag-inom ng dugo ng tao. Hindi naman din naging mahirap dahil halos lahat ay piniling gawin na lang ang alternatibo, ang uminom ng dugo ng hayop. Naging maayos na rin ang baryo namin simula noon. Wala ring nakakapasok na aswang sa baryo namin dahil kay Vicente. Siguro ay hanggang dito na lang po muna ang kwento ko. Maraming salamat po sa pagbabahagi nito at more power po sa inyong channel, Miss Anne. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.